Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga sa TV3 and syempre sa mga Dabarkads. So, ang Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB ay kinongratulate po si Dabarkads Judy Ana Santos sa pagkakapanalo niya nga po dito sa Film Festival in Portugal. Sabi po ng MTRCB, the Movie and Television Review and Classification Board congratulates Filipino actress Ms. Judy Ann Santos Agoncillo for winning the Best Actress Award at the 45th Pantasporto Film Festival in Portugal for her role in the 2024 Metro Manila Film Festival entry Espantajo. The board celebrates the brilliance of Filipino creatives whose passion and artistry continue to raise the global profile of Philippine cinema. Patunay ito na basta gawang Pilipino, tatak world-class, mabuhay ang pelikulang Pilipino at ang industriya ng paglikha sa Pilipinas. Samantalang si Chairwoman Lala Soto naman ay nakasama po at nakabanding etong si Dabarkads Ruby Rodriguez dito po sa Manila International Film Festival. Sabi nga po dito ni Ma'am Ruby Rodriguez at the Manila International Film Festival, so happy to see. Tinag niya po si Dear Snow and the beautiful Elena. So nakakatuwa lang mga Kadabarkads kasi kahit nawala po si Ma'am Ruby Rodriguez dito po sa Itbulaga, talaga naman pong yung pakikisama niya, yung pakikipagbanding niya sa mga lihitimo po na Dabarkads hindi po talaga nawawala. Samantalang si Maine Mendoza naman po ay back-to-back ang event dito po sa Los Angeles, California. Nakakatuwa lang kasi yung buong March parang naging birthday na po ni Maine Mendoza, no? Parang naging double yung event nila dyan sa Los Angeles, California. And talaga naman pong nasusulit ito ng isang Maine Mendoza kasama po ang kanyang asawa at syempre ang kanyang pamilya sa side po ni Mr. Arjo Atayde. Samantalang si Tito Soto naman po ay umattend ng birthday si Myra dito po sa Tagaytay City, Cavite. Sabi nga po ni Tonton Bustos, March 8, 2025, Tagaytay City, Cavite. Ngayong gabi tayo po ay nakiisa sa selebrasyon ng 60th birthday ni Sec Myra Maridi Villarica ng Commission on Appointments. Isang karangalan po ang maimbitahan at makadalo sa inyo pong selebrasyon. Muli pagbati po sa inyong kaarawan. PS na meet po namin si former Senate President Sen Tito Soto. And makikita nga dito ang mga picture ni Tito Soto sa birthday po ni Sec Myra Marie de Villarica. So napakagaling po talagang makisama ni Tito Soto, kaya mahal na mahal po siya ng mga taong nakapalibot sa kanya. Samantalang ang COP po or Conservatives of the Philippines ay pinasalamatan po ni Tito Soto dahil po sa napakagandang sinabi nito patungkol po sa kanya. Sabi po dito, Vicente Tito Soto, the defender of the Filipino family, unheard. So si Tito Soto daw po yung taga-depensa sa mga mamamayang Pilipino natin na talaga namang hindi po napapakinggan yung boses nila. Sabi dito, it was late in the year 2022 Tito Soto term as senator had ended and he is back to being an ordinary citizen again. Conservative influence in the Senate was at an all-time low. Everything looks dark and hopeless for the conservatives, yet he did not stop caring and defending the Filipino family. Instead of quietly retiring, he welcomed to dinner various leaders of the conservative coalition. Conservatives of the Philippines was among those that were welcome. We ate dinner with him and talked about how we would or how we could continue to defend the Filipino family and youth from the liberal bills that are
ravaging in Congress and in the Senate. So ang layunin po talaga pala nitong si Tito Soto ay patungkol sa mga mahihirap, sa mga mamamayang Pilipino natin na talaga naman pong hindi po sila naririnig yung kanilang boses. Sabi pa dito, this strategy is proved vital in keeping the liberal bills of divorce, abortion, same-sex marriage, union, and SOGI from being passed into law. These are one of the many hidden moments, efforts, and sacrifices of conservative lobbyists and conservative politicians that the public often do not know, as we often do not share this in public. So ito pala yung mga hindi natin alam na talaga namang ginagawa po ng panig po ni Tito Soto. Yung para po sa ikakabuti ng mga mamamayang Pilipino natin. Sabi pa dito, heroic sacrifices of known and unknown heroes, brave and bold action by public and private individuals and groups. That is behind the reason why up to this day we do not have divorce, abortion, so GSSM, SSU, and presently the delaying of CSE and woke provision of Magna Carta for children. That's why it is hurtful to hear words such as, kaya lang ginagawa ni Soto yan kasi gusto niya makuha boto nyo. Wala namang ginagawa yung page na COP na yan, puro lang post. Yan po yung mga naririnig nila, no? This is one of those many hidden moments Soto who has nothing to gain politically with his term just ended and could have enjoyed his retirement. Choose to stay and continue defending the Filipino family and youth from the liberal left hook ideology. For those who say Soto is not a real or sincere conservative, you know nothing about the many hidden moments of his effort for the movement. So naglagay po sila dyan ng picture ni Tito Soto kasama po syempre yung iba pa niyang mga kasamahan dito na kung saan talaga naman pong pinagpupulungan yung ikakabuti po ng mga mamamayang Pilipino. Kaya naman nang mabasa po ito ni Tito Soto, nagpasalamat po siya sa COP or Conservatives of the Philippines. Ayan no, salamat po. So nakakatuwa lang na marinig, malaman po na napakaganda ng layunin ni Tito Soto para po sa ating mga kababayang Pilipino. Samantalang isang Dabbercats naman, ang nag-post ng picture niya kasama po itong si Dr. Vicky Bello. So nagpunta po siya sa clinic, walang iba kundi po si Ma'am Pauline Luna Soto. And sabi po dito sa picture niya, the road to sleepless is near. Thank you, Doc Vicky. I'm so excited. So, ibig sabihin nito, magiging sexy na ba ulit si Ma'am Pauline Luna Soto? Mawawala na kaya yung mga muscle niya dyan sa kanyang arms? Kasi sabi niya dito, road to sleeveless. Ibig sabihin, makapag-sleeveless na po siya. Kaya ang tanong ng ilan, kung undergo ba itong si Ma'am Pauline Luna sa parang surgery ng kanyang braso. Yung parang nilalife po ba yung mga taba-taba po dyan sa katawan. So siguro ganun po yung mangyayari kay Ma'am Pauline Luna Soto. Tapos i-maintain niya na lamang po, huwag siyang masyadong kakain ng mga marami para nang sa ganun ma-maintain yung slim na braso niya. So excited na din kami na makita yung sleepless nitong si Ma'am Pauline Luna Soto dahil for sure, nako may in love na naman sa inyo si Bossing Big Soto. So paano mga ka-Dabbercats, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.